Hello! Welcome to my channel, ang Ate Emilyng makulit ulit. Once again. Okay, our topic for today is about the drill on board. So, ano nga ba ang drill? O kung naririnig nyo na sa inyong mga kapitbahay o mga kapamilya na sa barko ay meron tayong tinatawag na drill. So, yung drill ay ginaganap po yan every once a week, sometimes twice a week. Bakit mayroong drill sa barko on board? Kailangan po natin ang drill sa barko. Bakit? Kasi para malaman natin, just in case of emergency, hindi natin malalaman kung ano ang mangyayari. Kung mangyari man po ito sa ating barko, at least handa tayo at alam natin kung ano ang mga dapat nating gawin kapag tayo ay nasa on board, whether you are crew or passenger. Kasama din po dito ang mga passenger. Siyempre, para alam nila kung ano ang gagawin nila just in case na may mangyari sa barko or mag-sink ang barko. Hindi natin malalaman. Pero, ang masasabi ko lang po sa ngayon, ang barko po ay mas pinalalim na ang information para mas maging ligtas ang ating mga pasahero at ang ating mga crew sa barko. So, wag po tayong mag-alala kasi marami din po tayo doon mga equipment tulad ng mga lifeboat, a life raft, life buoy, at may mga surveillance po tayo doon na camera. Kaya wag po tayo masyadong mag-alala kapag tayo nasa barko. At ngayon, mas malalim na po ang seguridad natin kapag tayo ay nasa barko. Okay, let's get started. What is drill? Ang drill po ay ginagawa po yan para practice. Parang practice po kung ano ang gagawin natin kung sakaling lumubog ang barko. Ngayon, ano ang una-una natin gagawin? So, all you have to do is listen. Listen to the announcement. Kasi po, kung sakalit may nangyayari sa barko, maririnig po natin yung announcement in general. So, pangkalahatan po yan sa loob ng barko. Magkakaroon po yan ng announcement na maririnig nyo na for example, go to your master station. So, once nyo marinig yan, nag-go to your master station, ibig sabihin po ay nagaganap na ang drill. Okay? So, ano ang dapat nyong gawin? Iwan nyo ang inyong trabaho. Ano man ang inyong ginagawa, nasa cabin man kayo, natutulog kayo, nagpapahinga, day off nyo, or nag-start na kayo ng duty, gumagawa na kayo ng inyong trabaho, iwan nyo yan as soon as possible. What you gonna do? All you have to do is go to your room. Okay? Kunin nyo yung life vest nyo, kunin nyo yung importanteng bagay na kailangan nyo, magsuot kayo ng warm clothes, and then kunin nyo yung life vest nyo. Kung may medication kayo, maintenance medication, yun ang pinaka-importante. Kunin nyo yun, ilagay nyo sa inyong packet at pumunta na kayo sa inyong master station. So, ano gagawin nyo pagkatapos ng pumunta kayo sa master station? So, ngayon, nandoon po yung pinaka-leader ng inyong group. Kasi po sa drill, may mga groups po yan. So, may tinatawag. Halimbawa, kayo ay nasa group ng kitchen, tawag po ron ay gali. So, yung pong card nyo na tinatawag, meron po kayong card na ganito, yellow po yun, pero hindi po ito kasi ito po ay safety card. So, yun, nandun po yung inyong groups. Kung halimbawa ay gali 32, ikaw po si gali 32. So, kapag po nag-a-attendance si leader, so tinatawag po hindi pangalan nyo. Kung ano yung nasa card na hawak nyo, yun po yung tatawagin. For example, gali 22, o sasabihin nyo present. Now, lahat kayong member doon, kung ilang member kayo sa gali, dapat kumpleto. Bakit dapat kumpleto? Kasi dapat talaga nandun na kayong lahat. Kasi mag-aalala sila, maybe may nangyari sa'yo kung hindi kumpleto ang miyembro. So, kailangan lahat kumpleto. Okay, once makumpleto na ang mga miyembro ng ating grupo, ngayon, nakumpleto na, nakapag-attendance na. So, ibig sabihin, kumpleto na lahat ng miyembro. I-deploy na kayo ngayon. So, pupunta na kayo sa inyong designated area. Sa inyong designated area, yun po yung inyong gagawin para i-assist natin yung ating mga pasahero. So, kasi kasama rin po natin sila sa drill. So, kailangan malaman natin kung saan ang ating designated area para mag-assist sa ating mga pasahero. Okay, so for example, nasa isang ladder. Halimbawa, nakatayo ka sa isang ladder, nakalagay ka ng vest, nandun ka. So, i-assist nyo yung ating mga guests. So, sasabihin mo, this way, ma'am.
Okay, kung hindi nila alam kasi ang mga guests, hindi natin katulad tayong crew, halos kabisado na natin lahat ang pasikot-sikot sa barko. Eh napakarami po niyang ay halos magkakamukha po. So minsan, ang master station ng ating mga guests, hindi po nila alam. So bilang isang crew, dahil alam mo na ang pasikot-sikot sa barko, ikaw ngayon ang mag-a-assist sa kanila. Or for example, yung iba naman naglo-launch ng lifeboat, ng life raft, ganyan. So kung saan kayo mapupunta, depende kung ano iba ibibigay sa inyo, anong designated area ang may bibigay sa inyong grupo. Okay. So, ayun, then na-deploy na kayong lahat, na-assist nyo na yung mga pasahero. Ngayon, listen always to the announcement. Always listen to the announcement. Ngayon, after that, kapag natapos na ang drill, it's about mga 30 minutes din po siguro yun. Or 30 to 1 hour, ganun po katagal din yung crew. Pero 30 to 45 minutes, mga ganun po yung drill. And then after that, natapos na yung inyong drill. So, okay. Ngayon, babalik na kayo agad. Babalik na kayo uli sa inyong room. Ipapasok nyo na yung inyong life vest. Ilalagay nyo na doon. Tapos yung jacket nyo, ilalagay nyo na rin doon. Ngayon, babalik na kayo sa inyong work. Okay. So, yun po ang ibig sabihin ng drill sa barko, na kailangan nyo talagang ateran yun. Kailangan nyo talagang malaman kung ano ang mga dapat nyong gawin kapag nagkakaroon ng drill sa barko. At take note, napaka-importante po niyan. So, imagine nyo na lang, kung walang mga ganyan, walang drill, at nagkaroon ng problema ang barko. So, ano gagawin? So, magkakagulo. Kaya nga po meron din tayong tinatawag na crowd management training. Crowd management training. So, i-discuss ko po yung mga training na yan sa susunod na mga video ko. So, kumbaga, ina-arrange ko po yung kung ano yung mga i-discuss ko. So, isa nga po yun sa training na napaka-importante natin kuhanin, ang crowd management. So, para ma-manage natin ang mga tao sa barko. So, imagine nyo na lang kung wala tayong drill, hindi natin alam kung saan tayo pupunta at nagkaroon ng problema na ganyan. Kaya yun po yung importance ng pagkakaroon ng drill sa barko. Unang-una, alamin mo ang iyong master station. Alamin mo kung ano ang iyong designated area, kung ano ang gagawin mo sa mga guests. Kailangan mong alamin yan. At lagi ka dapat nakikinig sa mga announcement on board. That is very important, guys. Very important na makinig sa lahat ng announcement sa barko. Yes. Kaya dapat pag nandun ka, kailangan present ka lagi. Your mind is always present sa announcement, sa mga nangyayari sa barko. Dapat aware ka sa lahat ng nangyayari sa barko. Okay? Yun lang po ang maipapayo ko sa inyo. So, ang topic po natin ngayon ay about drill. Sana po ay may natutunan kayo kung kayo po ay gustong mag-work on board. At isa lang po ang hinihiling ko sa inyo, please subscribe my channel. At maraming salamat po sa inyong pakikinig sa akin. Kahit na hindi ganun ka, alam niyo naman na. Hindi naman tayo talaga. Gusto ko lang pong magbigay ng mga information sa inyo. Gusto ko lang pong kahit papano ay makatulong sa aking mga kababayan. Lalo na sa mga nagnanais na umakyat sa barko. At least, meron po kayong idea kung paano po ang buhay sa barko. So wag po kayong mag-alala at di-discuss ko po lahat yan kung ano po ang mga sa barko, kung paano po ang mabuhay sa tinatawag nating small world. Ang barko po ay tinatawag naming small world. Yes, kasi meron po kayong sariling mundo doon. So isipin nyo, nandun kayo, naglalayag kayo. Wala kayong makikita kundi yun lang po, puro tubig, lalo na at sea. So wala kayo talagang makikita kundi yung inyo rin mga katrabaho, yung mga mukha ng mga katrabaho nyo, yung mga lahat ng kasama nyo doon, kayo lang din. Kahit kayo saan kayo pumunta, halos magkakilala na po kayong lahat doon. Okay? So, kaya tinatawag namin yun na small world. Kahit saan ka pumunta, makikita mo ang lahat ng mga tao sa barko. Kahit si kapitan, si captain, palagi may mga kapitan po sa barko na talaga namang napakasisipag. Na talagang magmula doon po sa pinaka first floor o tinatawag na deck. Kasi po sa barko, hindi po tinatawag na first floor, second floor, third floor, yung mga ganyan. Ang tawag po doon ay deck. So, magmula sa deck 1 hanggang 13 o 14 o 15 o whatever, kung hanggang saan po yung deck ng may mga kapitan po talagang umiikot dyan. So, nakikita niya talaga lahat ang mga workers, mga tao, yung mga guests natin. Yan.
So, okay, sana po ay may natutunan sa video na ito at maraming salamat po at si Ate Emily ay hindi magsasawang magbigay sa inyo ng information about on board. Okay? Thank you very much po sa inyong panunood sa aking channel, sa support niyo po sa akin at maraming salamat po. God bless us. Thank you. Bye-bye.